Uy, pwede pang mag-Angela dito ang ang Onyx. I feel like Valentina Minotaur to. Okay. Valentina Minotaur para may pang-counter. Kasi if ever na mawala sa Spectre State, paano kung itimpi mo yung rage mo? After ng Spectre State, diretsyon mo pa ng dabog. Oo. Para kung may continuity ng stun. Talagang tuloy-tuloy ang pwedeng crowd control. True. Ano bang hula mo dito, Midnight? Valentina Minotaur, tiwala ako dito sa Yuzong Arlot matchup. Ilang beses yung nilalaro ni Flaptizi to. And maganda na XP yung Arlot dito kasi talagang, well, to be fair, ang ban niya lang talaga is yung Final Slash. Pero it amplifies the presence of the Arlot whenever there's a Minotaur on his lineup. Tingnan natin kung Minotaur at More. More! Ang mag-gourd dito, hindi na nila kukunin ang Valentina pa. Okay. Pero ayan na nga, lapu-lapu as well. Sila yung naglapo. Talagang labasan na ng mga kakaibang pick ngayon, no, Chantel? Kaso parang nag-double down naman ngayon sa physical damage yung side ng AP Brent. Parang expect mo na sa Onyx, lahat sila magbibuild na lang ng physical defense. That's it. Pero not unless hindi sila maging prepared doon sa damage coming in from Gord. Last pick para sa side ng Onyx. Ano sa tingin mo to, Midnight? Cho na Kiboy to. Cho, Nicky Boy. Cho or Ruby. Oo, Either way maganda. Pero I just like the fact na meron silang instant catch if they ever do decide to go for that Cho. Kasi ang problema mo with your composition of AP Bren is susceptible ka sa mga catch. Even though yung lapo-lapo meron siyang bravest fighter, pero again, yung flicker play na pwede manggaling kay Cho ay talagang Nakakagulat. nakakagulat. Kapag magaling na Cho player ay mahirap talaga i-predict. Last pick para sa side ng Onyx. At ayan Ay! na nga. Grabe ka talaga, Night Mid! Iba ka talaga, Midnight, and that's going to be the Cho locked in para sa side ng Onyx. Ngayon na nakikita na natin ang dalawang full compositions. Sinabi mo na, Chantel, no? Napakataas ng physical damage pero kukunti lang ang magic damage na meron ang AP Bren. Oh. Napapatungo ka. Midnight, ano bang meron? Nahihirapan ako sa buhay nung mid ng AP Bren. Even Oh. though I actually like yung I like playing Arlot into Cho, especially yung Roam Arlot, no? Pero parang naaawa ako kay Few. Oo. Kasi being a Gord, Hirap ng buhay. against this lineup na nang dadive, may True. Akai, may Netherrealm. I mean, it could go either way. Pero nakikita ko lang yung execution mas madali. Yung ease of life ay talagang mas pabor for Onyx. Kailangan gumawa dito ng AP Brent ng sariling pagpapahirap nila. Ako. Hindi pwedeng, given naman mahirap yung buhay dito ni Few, hayaan lang nila. Dapat gumawa sila ng way para ma-disrupt yung hirap ng kapitan nila. At mukhang gagawa naman talaga nila ng paraan yan dahil game number 3 na ng AP Bren versus Onyx Esports. 1-1 ang ating score. Game 1 ay napunta sa AP Bren at game 2 naman ay binawi ng Onyx Esports. At kaya naman kung sinong makakuha ng game 3 na to ay siyang makakuha ng momentum in this entire series. Parehas purple buff ang simula ng ating mga tank junglers. Para pabilisan na lang itong kumuha ng, or mag-clear na minion wave. Kasi kung isipin mo, meron pang Shadow Stampede pala yung, may hila dito si Sans. Tapos Jit Kondo, tas napakalayo. Ayan, example, nahila agad. Oo. Si Super Marco, pokes agad yan. Oo, grabe yung displacement na nanggagaling sa Onyx. Tapos si Ogwen mukhang mapopoke down pa niya si Kiboy, but that is a lot of damage on the gold laner. Ang gandang heads up play mula kay Owen kasi hindi niya sinundan si Kiboy doon. That would have been the death of Super Marco. Kasi may flicker concussive blast dito Oo si nga pala. Kiboy. Mamamatay ka agad Super Marco. Although you might say na pwedeng i-dodge with a flicker, no? Pero pag inambanga siya ng Kiboy, hihintay ni Kiboy mag-flicker yan eh. Oo, tsaka nakita natin yun ng isang araw, yung possible play talaga pag concussive blast. Kaya kung possible na kaya magpo-poke agad. So ito yung mahirap ngayon. Somehow kasi parang restricted yung mga positioning or pwedeng ikutan ngayon ng ating jungler. At parehas lane dominant ang ating gold laner. So we're talking about the Brody and the Bruno. Dalawa sa mga gusto talagang manalo ng kanilang laning phase at ginawa na agad ng paraan ng Onyx, expending the flicker ng level 2 kay Sans. I mean, it's not as bad as Bruno and Claude. Kaya pa rin naman makarecover ni Brody. But definitely, ang nangyayari dito for Onyx is hindi na nila kailangan masyadong intindihin yung gold lane kasi effectively lalamang talaga si Dowell dyan no matter what. Ang kailangan na lang nila isipin is if makukuha nila itong first starter objective versus AP Brad kasi this will allow them a very insane tempo control during the mid game. Speaking of Sans. control, sa may top lane, si Sans magiging target nila. Hindi pa level Oh, 4 wow! Alam na alam, magpapa-level 4 daw yung mid doon sa may XP lane. Kaya pipigilan ngayon, kulang ang side ng Onyx Kyrie? for this turtle objective. Pero ganun din naman ginagawa ni Kiboy. Pero Kirulak! Habang nangyayari yan, nagkakanya-kanyang zone out. Oh! Basta dinami-dami ng mga players. What?
Parehas na may retribution holder. Kay Flap TZ mapupunta. At si Ogwen hahabulin pa nila. Bots, mukhang mababa ang kanyang HP dito. Pero si Ogwen, nag-aana pa rin ng isa pang vengeance, but it is a 3v1. Pero wala siyang pake. May final slash pad, pinag-reset yung orange. Kyrie, pogi din ako. At si Kiboy naman ata ang isusunod pa nila. Naka-ready ngayon ng mga players at pag-aagawan ngayon itong orange buff. Look at Ogwen zoning up the players of Onyx. Pero nandito pa rin si Flap TZ sa venue. Bola-bola lang naman. At si Kyrie halos makakaagaw. nakuha pa! Secure. Naagaw pa pala. Grabe ka, Flap! Lahat na lang inagaw mo! Dalawang objective ang nakuha ni Flap, pero mukhang makakaganti ang Onyx. Worth it. Netherrealm. Netherrealm has been exhausted. Arlot lang yan. Pero, Onyx, I did not expect them to misplay like this. Yung posisyon ni Sans kanina napakalalim, especially up against ang Lapu-Lapu na magle-level 4 na may bravest fighter. And after nun, doon nag-steamroll yung control. Kyrie, not using the retry in the right time. Hindi pumasok yung insertion ng retribution. May natirang HP. And nakuha pa nga ni Flap. Wow! Na yun. Wow! Parang hinati nga yung mga players. Nahati si Chewe at si Kiboy kung saan pupunta. Ito na yung sinasabi natin bago magsimula yung laban. Kung alam na mahihirapan si Pew dun sa may mid lane, pahirapan mo yung kalaban mo. Talagang inikot ng AP Bren ang script at mukhang yung Bruno ay napipilitang magtago sa damuhan. This is insane momentum now going for AP Bren. Sinabi natin kanina either way. Pero ngayon, kontrolado ni Ogwen pati ni Kyle TZ yung mapa. Keyboy cannot literally just find any target kasi nakaharap na lagi si Kyle TZ. And that is coming off from that play na nangyari sa may top lane. Isang kill lang kay Sans. Ang bilis magbago ng momentum. And considering na Lapu-Lapu din yung hawak dito ng AP Bren, a damage-dealing XP laner, mahihirapan ng Onyx sa mid-game kasi yung XP na tatalon sa kanila, papatayin yung gold laner ng Onyx. At yan na nga nabanggit mo, damage hunter strike secured for Flap TZ. At kalahati na nga ang buhay ng first Ogwen. turtle, second turtle of the game. Boots, half HP at ang turtle ay may secure pero si Flap ay namatay doon sa may kabilang dulo ng mapa. Pero turtle secured para sa AP Bren. Bait lang pala dito si Flap TZ para may mas maganda na pwedeng kuhanin para sa kanila. Kyle TZ na Ogwen ngayon. Pinapalibutan nila yung jungle dito ni Kyrie. Sabi, ayaw palaro. Hindi na yata nila pakukuhanin pa. Wow! Yung pressure na nilalabas ng AP Bren, already a 1.6k gold lead. Pero 1 minute 30 seconds from now ay lalabas na ang pinakaunang Lord. Kung babalikan natin na nangyari nung game number 2 na agawan tayo, kaya kailangan alagaan si Kyle TZ dito sa baba. Grabe, Kailangan ayaw talaga. Uy, Licker! napakalayo na napuntahan dito ni Kiboy. Pero si Super Marco ang target niya. Yun pala nandito si Kyle TZ. the dodge! Sa kanlungan ng mga kakampi. The Nandito dodge! na ang AP Bren. Bang! And it's gonna be a kill para kay Ogwen. Kiniis pa ng roamer ng AP Bren, but the dodge from Super Marco Flicker. Oh, Flap TZ. Okay, kalaban niya ngayon yung trumpo. At saka yung football player. Hinampas. Pero magwawagi pa rin ang merong sandata. Ayan na nga, ang dugong palaban. Lapu-Lapu. AP Bren ngayon, lamang ng 2,000. At Onyx Indonesia, mukhang nahihirapan silang kunin ang sarili nilang mga resources Sans. inside their own jungle. Sans, ginawa mo kanina yan. Look at what happened on game number 1. Confidence booster daw yan eh. Oh, placebo effect. And Ogwen. Alam mo, nahihirapan na dito yung Onyx to deal with the Arlot. Sobrang unat, tapos mabalik yung HP, tapos nagsiset pa ng 4 with the final slash. And, Chewe. Chewe. Continue play. Chewe! Flicker out! Hindi sapat! Hindi sapat! Si Chewe makukuha nila doon. Parang natsikan lang. May iwan at medyo malalim dito si Ogwen. Oh, Mukhang no. hindi makakatakas pa. Pinagpasapasahan. At isama pa dito. Pero walang damage na si Clash. Kaya namamatay dito si Kiboy. Palitan lang dito mga boy ng mga skills para sa dalawang kupunan. At si Kyle TZ at si Kyrie, ibang laban din ang kanilang tinatapatan. It is a 2-4-2 exchange. Pero mukhang bababa na ang AP Bren dahil lalabas na nga rin ang sunod na turtle. Dugo-dugoan ang konti dito sa Kyrie. Pero nakuha ni Kyle TZ ang orange buff at may retribution pa rin naman ang ating mga junglers. Grabe yung bola dito, nephew. Na-timingan pa niya na doon dadaan. Predicted. Kaya tumama yung kanyang projectile doon. At ito na naman, si Kyrie medyo mapipigilan na nag-retry. naman. Nag-retry. Hindi. Nag-retry si Kyle TZ. Oo, pero i-bait nila to ha. Pag mag-turn dito ang AP Bren, they have insane momentum right now in Ogwen covering the grounds here. Oh, Keyboy! Keyboy! Kiboy, kamunti ka na pero Flap TZ. At naririnig mo na nga ang sigaw ng mga madla sa loob ng Rizal Memorial.
Sigaw ay AP Bren at nakalamang na nga with a 3.5K. At dahil dyan, tatlong pagong din, malinis, nakuha ng mga bees. AP Bren ngayon, sila nagdidikta ng ating Oy! laban at si Kiboy. Talagang hinahanap Oh. nila dito. Even Chewe, medyo nahihirapan na mag-split push. Si Ogwen nag-warning shot. Oo. Sabi niya magkamali ka ng tapak. Pinakita niya eh. Ito yung final slash ko Tapos tinitigan niya yung pader. Magkamali ka ng tapak na promise next time ikaw yung nandyan. Oh, Eh yung mga threatening ore, yung nakatayo lang pero rock. Yung nakatayo lang pero nakakatakot. Sabi mo nga sa akin isang beses Midnight, mas nakakatakot pa yung roamer na nakatayo lang sa may Oo. buff mo. tama. Yung tititigan ka lang, panonoorin ka. Kasi hindi mo alam kung saan yung movement eh. Hindi mo malalaman. Baka meron biglang padating din pala No. ng mga kakampi niya. And AP Bren with a 4K gold lead. Pataas lang ng pataas. Okay. Reverse spaghetti ang nangyayari para sa AP Bren. At Kiboy ngayon mukhang napipilitang mag-vision na lamang. Oy, tsaka yung nabivisionan pa niya, alam din ni Ogwen kung saan mang gagaling. At kakaibang offense ang atin nakikita ngayon dahil lahat ng mga pwedeng kuhanin ng AP Bren against Onyx ay successfully nakukuha nila. Sinasakal lang nga ng AP Bren ang Onyx dito. Lahat na ata ng buff ni Kyrie ay kailangan niyang ipaglaban. Tinanggal lahat ng papogi, lahat ng sabon, lahat ng shampoo sa bahay. And Onyx, again, losing steam from the early game. Look at this, Caldizi and Ogwen fronting the lines. Walang magawa ang Onyx kundi manood. Oo, nakaredy na. Ay, grabe naman yung total Wow! dito. Si Kiboy hindi na nakagalaw pa. Take note, ginamit dito yung Netherlands. Boots! At habang nangyayari yun, si Boons kamunting Oh, no! pero mapepetrify dito si Ogwen. Buhay pa rin habang si Super Marco makakasira ng torre doon sa may bottom lane. Pero din ginawa ang Onyx. Flicker expended para dito kay Ogwen pero napakagandang paglaban. Napakagandang pag-turn mula kay Kyle TZ. Kita mo yung commitment ng AP Bren. It's all to protect Super Marco. Sabihin na natin, sige, fine, kahit mamatay si Ogwen noon, kahit mapapaflicker sila, may nakukuha naman kasi silang trade. Number one, yung resource na ginagamit ng Onyx, yung Black Dragon form na nagamit kanina. Pero it's all to protect the objective, which is Super Marco pushing the bottom lane. And now, you have to fight this Lord na wala kang Black Dragon form. So alam ng AP Bren to, nasa utak nila yung timers at spells ng Onyx. At wala ring petrify si Boots dito. Critical mass na para dito sa Lord. Kyrie nakakonceal! Papasok pero Kyle TC pa rin makakakuha dito, makakasecure ng Lord. Habang si Ogwen sinespetan, kung nasan dito si Kyrie, look at Kyle TC zoning at the players of Onyx. Napapalibutan na nila at mas maganda dahil nakuha pa nila yung Lord. At rinig na rinig ang suporta ng Hive sa AP Bren ngayon with a 6K gold lead in the first Lord of the game. 10 minuto ang laro na to at pinaglalapad pa rin talaga ang bawat buff ni Kyrie. Hirap yan, boss! Kailan ba nating huling nakita si Kyrie na 4-level gap against the enemy jungler? Kyle TZ really proving that he is a match against Kyrie. And kahit si Kyrie, inamin niya to, sabi niya, si Kyrie, Oy! kahit tumapat sa akin, Black TZ sa may top lane. Oh! However, heavy spin. Pero nakita na natin damage dito ng mga players ng Marco, AP Marco! Bren. Si Suns, bigla na lang nawala. Oh my goodness, saan nagaling yung damage na yun? Tapos yung Torre dito sa may top lane, masisira na rin. Pero buhay naman agad si Kyle? Suns. That is a paramis Oo. na nakuha nila. At puputok na nga rin yung blessing dito. At may Final stun! slash! Double knock-up! Double final slash! At makakakuha pa ang AP Bren ng isa pang libreng kill. Punta muna tayo dito Oh! sa mid lane at sa Oh! bot lane. Dahil bubuhos na ang damage ng mga bees. At kitang-kita natin ngayon, kakabuhay lang ni Suns kanina, mabubuhay na siya ulit, makakadefense sa mga yon. Ang side ng Onyx, dahil mid the lane, ang kukuhanin ng AP Bren. Isa pa sa mga pinaka-importante ang kanilang nakuha. Pero turn muna dito sa baba. Black Dragon formula kay Boots at may wala ng petrify Aray! mo. Pero napakasakit. Yung dragon lumilipad pa lang, mukhang babagsak na. Nakita natin, no, napilitan ng umalis agad. Sabi niya, teka, masakit pala. Akala ko, hindi pa. Mahirap ngayon dumepensa para sa Onyx. Nahihirapan na talaga ang Onyx dito. Napakasakit ni Super Marco. Full penetration, full damage. Coming up from this Brody. And of course, yung zone na nakagaling mula dito kay Few. And kapag nag-commit sila, nandyan yung final slash! Mula kay Ogwen! Oh my Look God. at Kyrie! Mabibili na umalis, pero si Kiboy! Super Marco, pero enough damage na yun para mapatay nila. Hindi! Boots! Hindi! Dahil si Boots na mapatay nila, Super Marco nga lang natataon doon. Dediretso pa rin si Chewe. Pero sabi nila parang delikado yata, isa namatay para dito sa AP Bren. Dalawa naman para sa Onyx. Ang daming nilabas ng Onyx para pitasin si Super Marco doon. Pati mga battle spells in-expend. Petrify na nanggaling mula dito kay Boots. But Onyx still, yung firepower nila dito, yung damage output, hindi enough para patayin mga frontliners.
very conditional yung pag-pick up nila dito kay Super Marco. Hindi rin nakapag-flicker yung Brody. Pero next time, meron ng Wind of Nature na pwedeng pang sagot dito mula kay Super Marco. Onyx, they have to constantly find pickups like this kasi kung hindi, isa na lang yung tinitignan ng AP Bren. It's either the Lord or yung base na nasa harap nila. And the Luminous Lord is about to spawn. 8 segundo na lang ang inaabangan natin para lumabas ang sunod na Lord. This is the second Lord of the game at mukhang kontrolado ng AP Bren ang area na to. Pero may chance pa rin namang makapasok ang Onyx via the heavy spin at may conceal din ang Onyx Indonesia. Oh, sobrang delikado nito kasi kanina yung huli nating game, yung nung nabaliktad ng Onyx, it was Ogwen. from a Lord steal. Ogwen, So naghahanapan ngayon sila Ogwen and the rest of the players of Onyx kung sino nga ba at makakakuha nitong Lord. Ogwen magsusone doon, si Stans ginamit sumakay doon sa may Cyclone Eye. Walang final slash, walang final slash. Walang final slash at kalahati na nga lang ang buhay ng Lord. Pinapabagal ito ni Kyle TC at si Kyrie nagpakita na rin a 4-level conceal lang gap. nila. Pero yung conceal ay nagamit na nga rin. 4-level gap dito kay Kyle TC at Oh Kyrie. my goodness. Pero mukhang pinapabagal lang talaga ng AP Bren ang Lord take na to. Oh, para mahirap talaga pumasok pero nang final slash and look at Ogwen. Sige, Kyrie na Lord lupit take, na Lord rin take. pero ginamit na. It's gonna be a Lord na walang contest para sa side ng AP Bren. Akala ng Onyx, binitawan na nila, nagpakita si Kyle TC sa may unahan. Pero Super Marco, held the Lord. And again, Keyboy, nag-conceal siya yung attempt niya nandun, pero nakatapak siya ng mga bola review. Ang hirap talaga kapag nakatapak ka ng bola ni Few. At si Kyrie ngayon, hindi natin madalas masasabi to, kaya uulitin ko ulit. 4-level gap between Kyrie and Kyle TZ at kanina pa yan, talagang pinapahirapan ng AP Bren ang Onyx Indonesia. Sabi natin kanina kung sino makakakuha ng game, daw sila makakakuha ng momentum. And look at the counter, look at the base. Kiboy! Maninimensahan pa rin dito ng Onyx, meron pa silang big wave, pero look at Kiboy. Hindi niya mahanap, di ba? Kasi namatay na sa doon. Hindi na si Kyle TZ, meron namang immortality. Meron pa big wave sa Kyrie? may bandang ibaba. Super Here comes Mario Boots! 3 hit lang. Si Boots dito papasok mo ng pantry. Yung final slash ay nagamit na nga rin, pero mukhang babagsak na nga rin dito si Boots. 3 na lang ang natitira para sa side ng Indonesia. Si Sachi nasunog pa! Talagang sa harap, nag-mystic clash, hindi na makakatakas pa. That's it! At That's dahil it! dyan, That's it! tower lock para sa AP Bren, mag-ingay Hive. Tayong mauuna, 2-1! 2-1! At nakalamang na nga ang AP Bren! One mistake from Onyx Esports forces Bren Esports, AP Bren to take game number 3. Isang butas lang ang ibigay mo sa Pilipinas. Talagang palalakihin nila yan. At kitang-kita ang saya ng mga fans all around. And we get momentum here. The Philippines gets momentum with a win in game number 3. Pero tandaan natin, 4 na panalo ang kailangan para Oo nga ma-secure pala. ang kampeonato. Nasa gitna Dalawa pa pa po. Yung kumbaga sa timetable, 2 pa ang kailangan na puntahan. But yeah, with the performance ng AP Bren dito, pwede natin sabihin na lahat ng mga pinakita sa kanila against Onyx yesterday, di ba? Yeah. Naging 3-0. Kinalimutan nila lahat yon. It's a no for me. At talagang nakita natin yung pagkalimot nila sa mga nangyari kahapon dahil ibang-iba na ngayon ang AP Bren. And of course, Smart Giga Arena is open to all Smart and TNT subscribers where you can see a variety of arcade games and esports tournaments like MLBB, marami pang iba. To get started, create an account on gigarena.smart using Smart or TNT mobile numbers. Nakita nyo na ba ang ating mga M5 Philippine Hometown Pride banners? Nagpa-picture na ba kayo kasama yan? Kasi sa ating M5 Better Than Great Photo Contest, kaya nyong manalo ng 1,000 MLBB Diamonds. 5 lucky winners ang mapipili at ang kailangan nyo lang gawin, magpa-picture kasama ang mga banners na mahanap sa hometown ng ating mga homecoming Pinoys. Pagkatapos, i-comment sa post ng MPL Philippines page. At ito na nga, isa sa mga momentous victory para sa AP Bren dahil kinailangan talaga nila to with everything na naganap kahapon. Nobody expected this to happen. At ang ating MVP dahil dyan ay sino nga ba? Ayan, walang iba kundi si Few. Alam, gusto ko lang sabihin na yung mga skills niya dito talagang ginamit niya pang face check. Yeah. As much as I wanna say na ginalingan ni Sans nung game number 2, mas ginalingan ng kapitan ng AP Bren
with the scored pick. Nagulat tayo dito, we did not expect this, and sinabi natin, makakawawa siya sa game na to. Pero binaliktad niya yung senaryo. Paano mo nga naman ako makakawawa kung lagi kitang-kita? And of course, hindi naman ito one-man effort. Laki din ng tulong nung ginagawang aggression ni Ogwen. It's the typical Filipino playstyle, and alam din ito ni Nicky Boy kasi gano'n na gano'n din siya maglaro na instead na matakot ka, maging aggressive ka. Oo. Kasi kahit mabigyan ka, okay lang. That's info and vision na binibigay mo and resources na